Mga kada, tara! Now showing sa Kada Umaga ang isa sa mga bida ng pinakabagong pelikulang pinag-uusapan ng buong bayan, ang In His Mother's Eyes. Kaya sit back and relax dahil makikilala na natin ang gumanap na anak ng nag-iisang Diamond Star Maricel Soriano sa pelikulang ito. Sino nga ba ang napaka-versatile young actor na ito? Grab your popcorn dahil mag-uumpisa ng magpabida ang ating bisita. L.A. Santos, live na live sa Kada Umaga. Mga kada, big round of applause for L.A. Santos! Welcome to Kada Umaga, L.A. Thank you for being here. Thank you po for having me. Grabe. Ang ganda ng umaga ko po. Ay, wow, sobrang salamat. nag-e-enjoy po. Lalo na po. Maraming salamat po, Kada Squad. Ang cute nyo lahat. Kanina yung sumasayaw-sayaw kayo. Napapasayaw din ako sa likod. Ay, dapat sumali ka na. Paano ba yun? Ay, gusto mo ba turuan kita? Wow! Emma, tuturuan mo daw siya, oh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Favorite? Favorite? Ito lang naman yung kailangan malaman eh. Type 1! Multi-talented talaga to si L.A. Marunong sumayaw, marunong kumanta, at marunong umakting. Yes! Alam ko ano din eh, marunong umibig. Oy! Gusto mo, pwede naman natin pag-usapan yan. Pero una muna natin pag-usapan yung pelikula mo na nag-premiere na kahapon. Yes po. I'm very happy about that movie po. Tsaka sobrang na-overwhelm pa ako sa pagmamahal talaga po. Aha. Yung kinanta po ni L.A. kanina, Patawad Inay, ay hango po sa soundtrack ng In His Mother's Eyes, ang kanyang pelikula. Kasama lang naman si Diamond Star Maricel Soriano. The one and only. Congratulations, L.A. Balita ko. Ngayon pa lang, ang gaganda ng reviews. Napaiyak, napatawa nyo daw sila. Paano nyo ginawa yun? Parang ginawa nyong nagkaroon ng multiple personality disorder yung mga tao. Totoo po. Ano siya sobrang roller coaster of emotions talaga po yung movie. Tsaka, ano po yun vision talaga ni Direk FM Reyes po yun, yung director ko po na, which is ganun talaga po siya mag-direct na full of emotions talaga po. Tapos talagang yung para sa character ko po, especially si Miss Maricel Soriano, sobrang binigay po namin yung buong puso talaga po namin para sa movie po na to. Dito sa pelikulang ito, you had to portray, atapang ka rin because you Yes had to po. portray a person in the autism spectrum, with po. autism spectrum. Yes po. Paano mo pinaghandaan? Kasi it's a very sensitive thing, 'di ba? Kailangan tama ang pagka-portray, hindi in-exaggerate or hindi kailangan medyo may pagka may sensitivity rin. So paano mo 'yun pinaghandaan, LA? Ano po, Miss Pia, I really try to be very respectful about it talaga po. Parang unang-una po, kumausap po ako ng mga mami na may anak na special po. Tapos, sinamahan ko rin po yung mga special na bata po, which is malaking papasalamat ko po yun sa Best Buddies Foundation po na sila po yung tumulong sa akin na makipag-meet sa mga mami at mga bata na nasa spectrum po. Tapos talaga po, puro research talaga po. Research, tsaka more on being with the kid itself na inobserbahan ko po siya. Tinignan ko paano yung mannerisms niya, tsaka paano po tumakbo yung utak niya po na which is for me, na-discover ko talaga po yung mga special na bata po. Sobrang iba sila magmahal. Tsaka iba yung pag-empathy nila sa mga tao na which is sadly for me, medyo na misunderstood talaga sa dito po. Totoo. Yeah. Kaya kasi kinatatakutan sila Yes kasi po. wala talagang complete pa na pag-unawa Yes sa po. mga kababayan nating nasa autism spectrum. Yes po, lalo na po kasi yung mga batang nasa spectrum, syempre po, hindi sila aware na, yung iba po, yung hindi sila aware na, na may tingin na gano'n yung mga tao sa kanila. Kaya ko rin po ginawa talaga yung character ko na si Tim para magka-awareness talaga po lahat po ng mga tao po. Tsaka parang mabigyan ng justice talaga po yung mga special na bata po. Oo, para lalo silang maunawaan ng society at hindi sila katakutan. But you yourself, di ba, when you were 7, you were diagnosed to be in the autism spectrum. I had a mild, I was mild autism. You had po. mild I had autism, po. yes. Yung sa akin po, speech delayed po ako, which is my first word came out when I was 8 years old po, ganun. Tapos yung ginawa po sa akin nun, puro speech therapy talaga po. Speech therapy tsaka suporta talaga ng pamilya, which is my mom na rin talaga, si Miss Flor Santos, na sobrang pinalaki niya ako to be the biggest sweetheart in the world po. So talagang ramdam na ramdam mo itong paggagawa mo ng movie na ito. Yes Kasi you could totally relate
First of all, because you were also diagnosed with Yes ASD. And then, alam ko rin, mommy's boy ka rin. Super po. I'm a big mama's boy So, po. paano mo nagamit yung pagiging mama's boy mo dito sa particular movie na to na tungkol sa relationship ng isang nanay at isang anak? Sobrang malaking tulong din po dyan, of course, si Miss Maricel Soriano kasi sobrang nagpakamami siya sa akin na pag nasa set po ako, kinukumutan niya ako. Talaga? Pag natutulog po ako or as a mommy din, pinapagalitan ako kung, kung makalat yung gamit ko or kung sa acting ko po may mas magkakaganda pa po. Sobrang ano po, naging anak na rin talaga po ni Miss Maricel Soriano So, po. tinuruan ka niya. Yes po. Ng mga acting, Yes po. binigyan ka niya ng mga acting tips. Yung pinaka-tip niya talaga po na habang Okay. buhay ko dadalhin is yung sinabi niya lang sa akin na gamitin ko yung pagmamahal sa puso ko in every work that I do po. Wow. Hindi ka ba na-tense ng very, very light? Tense po. Sobra. Yung opposite natin sa Soriano. Hindi po ako makatulog sobra. Lalo yung mga first few days ng shooting namin. Talagang ang hirap po for me kasi lalo na yung playing a kid in the spectrum po is I wanna give it my Tama. full 100% effort talaga po. Tsaka yung care and respect ko po andun. Kaya sobrang hirap talaga po. Mahirap po talaga. Oo. Pero not so many people know. Well, now they know kasi kumanta ka earlier, nag-umpisa ka singing. Yes You're po. actually the front act for a lot of our kilalang Yes po. music icons, Hitmakers, di ba? yeah. Yung pinakaunang nag-mentor talaga po sa akin, si Miss Imelda Papin talaga po na Wow! sobrang, siya naman, How old were you then? I think I was 16 po. 16. Opo, lagi na lang nila ako hinahatak sa mga concert nila na, LA, mag-front act ka sa amin, LA, mag-guest ka sa amin sa ganyan. Na, That's so cute! Opo. Tapos nung time pa po na yun, napipilitan pa ako kasi hindi pa ako yung parang basketball player pa ako sa una, hindi pa ako fully devoted sa music noon na hindi ko namamalay na sobrang mahal ko pala yung music na parang unti-unti po like all throughout the years na nagkakaroon na po ng gigil or talagang excited na ako umakyat ng stage or na-excite ako kumanta sa harap ng maraming tao na hindi ko po alam na parang meant to be talaga po ako para dito. Anong paborito mong kanta ni Imelda Papin? Syempre, yung yung rinivive ko po yung song na yun actually, yung Isang Linggong Pag-ibig Ay, po. pwede bang parinig? Parinig ng very, very light. Sa kung may copy po sana sila dyan, pwede nila play. Nasa Spotify rin po kasi yun eh. Ay, yung ano mo, Yeah, yung rinivive ko sarili po mong yung- version. Nice. How did it go? Si Miss Imelda, sinamahan niya ako i-record pa po talaga yun. Tapos, opo, yung ginawa ko po sa song na yun, more on ginawin kong pop na po na... Jukebox classic na Oo yan, nga eh, Isang pero- Linggong Pag-ibig. Opo. Yung Lunes, ay, alam mo, si Amiga lagi kinakanta rin yung Isang Linggong Pag-ibig na yan dati. Kabisado niyo ba po yun, Amiga, Kada gusto mo squad. mag-duet ng Isang Oo nga eh. Linggong Pag-ibig? Paano yun, Ay, wala ka ba? Lunes, nung tayo'y magkakilala. Okay. O, Lunes. Something like that. Punta na lang kayo sa mga hanap yan. Yeah, it's online po. Spotify, YouTube, iTunes, everywhere po. You can find it po. Yeah. But it's a song of mine way back na po. Not only that, you also used to do the front act for Rico J. Puno, di Yes ba? po, si Sir Rico J. Wow, I really love him po. Napaka-blessed mo naman. Grabe yung mga nakakatrabaho mo. Yes po, lalo na po like at a very young age na sobrang sinuwerte talaga po ako na makasama po lahat ng mga amazing people na yun po. Tsaka lalo na po, yung isang lesson lang naman na iniiwan nila sa akin na maging mabait lang talaga po sa lahat. Tama. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!